So, okay guys, gagawin natin is magse-select tayo ng step by step ng data analytics. Unang step is mag-click ng cell, for example is product. Then after that, magse-select ako ng shift arrow right and pwede ring arrow down and tawag dito select range. Then next step is selecting a multiple range. Same proof pero mas madali itong gawin ng data mo. Ay makukuha mo ang control shift arrow right and arrow down. Then click the arrow right and click arrow down. So ang tawag dito ay selecting multiple range. Then next step is copying and pasting. So we need to select data and pag ikakopy mo to ay mag-control C and so for example kapag ikakopy paste mo so mag-control V and pwede rin itong yung button and upper clipboard. The next step is copying and pasting special. So dito naman guys, madadali ang ikakopy natin yung data shortcut kung i-selecting to copy, control C after natin i-copy. So then control alt V. So next is cell formatting. Kailangan mag-highlights ang data. Then open cell formatting. Then right click, hanapin natin ang format cell, then edit natin yung text or papalitan yung font size ng calibre body or italic, then edit to words. Then next is filling a series. Ang gagawin natin sa filling a series is magsasub tayo ng equal sum, then product, lagay tayo ng quantity right, and for example is text or if formatting natin ang filling a series by plus signs and lagyan natin na blank and data. Okay, next is absolute or relative. Ganun din ulit, magsasub din tayo ng equal sum, then i-click natin yung sub. Kung dito naman is, for example, ang sub natin dito or is i-absolute natin ay yung quantity ng product. For example, yung dalawa lang. Ang i-absolute natin, product or quantity. Then, select natin sila. Then, i-click natin yung enter. Then, click natin yung formula bar sa taas. So, dapat yung ating cursor, then, dapat nasa tabi ng B. Then, kapag sa tapat na yung cursor na yun, i-click natin ito sa keyboard. Makikita ito sa taas. Then, i-click mo natin yung F4. Makikita yung dollar sign. So, kapag lumabas na ito na yung dollar sign, then makikita mo na yung enter. So, i-fill natin lahat na makita natin yung blanco, then ito yung tinatawag. Okay, next is transposing arrange. Madali lang naman itong gawin. So una dito natin ilalagay sa H, transposing, then click and i-type lang dito
is equals tab, then select data, then kunin mo itong product hanggang sa total niya. Then kapag na-select mo na, i-click natin yung enter. Then ito lang yung transposing arrange. So okay, next is fx function sum and average. So itong fx function sum and average, madali lang siyang gawin. Ito naman yung kanyang sum, and kukunin natin dito is yung sum and average options. Then ilalagay natin is sum average, then the shortcut sum is equal sum. Then the tab and kunin natin yung total, then click enter. If fill natin papunta sa 1 to 10 average, then makukuha lahat ng total. Then the average, so i-highlight natin ito to 10.7. Then click, select natin to into the enter. Then ito na yung average of functions. Then next is count, counta, and count block. So ilalagay mo dito is count, counta, and count block. Itong count pala is kinoconnect lahat ng cell dito sa loob ng data. For example, sa product, sineselect dito hanggang number 1 to 10. Ang shortcut naman is equals, count, click tab, then drag na natin. Then click enter. So ang count naman is ito yung kinoconnect niya naman yung mga text na iniiwan niya. Yung mga walang text. Then sineselect niya naman yung mga text. So ito yung count and counta and count block. So, then next is min and max functions. Ilalagay ko ulit dito is min. Ang shortcut naman ng min is pindutin ng equals means, click tab. Ito naman yung inahanap niya yung pinakamaliit na numbers. Then click sum and makikita mo yung maximum number. Then click enter. So, ang max naman is kinukuha niya yung pinakamalalaking number like 74.49, pinamatas na total numbers. Then yan po yung is VLOOKUP and HLOOKUP. Ilalagay naman natin dito is VLOOKUP and HLOOKUP. So for example, sa data, i-click ko yung number 5. Then ilalagay ko sa A6. Bakit A6? Kasi nakalagay siya sa cell A. Kaya, isa-select ko yung data, then isa-select lahat magsimula sa hanggang sa data. Then, hanapin natin ulit yung letter C, number of 3. Then, i-fill ko yung shift 0, the close, and enter the 57. Kaya 57 kasi dito natin kinuha sa loob ng data. So, ang VLOOKUP naman po ay, so ganito siya gawin.